Ngayon, gamitin na natin ang mga formula sa tatlong problems na nalabelan natin sa parts 1 and 2. In this example, we multiply 20% to 3,000. Pero bago kayo mag-compute, tandaan nyo na kailangan nyong i-convert ang rate to decimal. Paano gawin ito? Kailangan lang natin i-move ang decimal point ng pakaliwa ng 2 beses. So, ang ating 20% na given ay magiging 0.20. So, our solution would be 3,000 times 0.20. Pag minultiply natin ng 3,000 and 20%, makakuha kayo ng ganitong sagot if you're going to use the long cut. Now, paano natin makuha ang final answer? Dahil ang ating given ay may 2 decimal places, kailangan nating i-move ang 2 beses. Alam niyo bang pwede nating sagutan ang problem na ito without using this method? Paano? May 2 pang paraan. Number 1, pwede nating i-cancel na lang yung mga zeros. So, in this case, ang matitira ay 2 at 3. So, 3 times 2, the answer is 6. Saka natin ibabalik yung zeros na mga natira. So, in this case, 4. 1, 2, 3, 4. So, may matitirang 60,000. Para maging final answer to, kailangan pa rin nating i-place ang 2 decimal points. So, we need to move from the right going to the left twice. The answer is still 600. Another way is getting the 10% of a number. Ang 3,000, ang 10% niya ay 300. Paano? Tanggalin nyo lang yung isang zero. Okay? So, 3,000 becomes 300. Now, ang kinukuha natin ay 2 10%. So, 2 300 din ito. So, kailangan lang natin pagsamahin. Diba 600 pa rin ang lalabas? Kung gusto niyo itong technique na to, abangan niyo yung mga susunod na examples.